Hello, hello, hello everyone! Nandito na naman tayo sa ating programang 20%. Ang programang puno ng puso para sa mga seniors at kahit hindi pa seniors. At syempre, pinangako ko sa inyo, ito ay hindi lang Monday, but Mondays with Mary at kasama natin si Sir Ricardo Saludo. At sasabayan niya tayo. Kumusta po sa inyo at salamat puli sa ating pagsasama ngayon mismong sa araw ng pista ng ating Our Lady of Fatima, ang Mahal na Birhen ng Fatima. Maligayang bati po sa inyo. Inom tayo. Wow! At dahil ngayon ay kapistahan at tumapat pa talaga sa Mondays with Mary, let us praise the Lord! And yield Him thanks. So sisimulan natin agad, Our Lady of Fatima. At nakita naman ninyo kilalang kilala ang debosyon na ito. Kaya pag-uusapan natin ng mas malalim pa dahil maraming talagang kaalaman si Brother Rick dito sa Our Lady of Fatima. Tayo po ay napalapit sa Our Lady of Fatima noong mga taon bago yung ikasandaang anibersaryo ng pagpapakita niya sa Portugal. 1917 po siya nagpakita at noong 2017, yung mga taon bago yun, yun po ang panahon na napalapit tayo lalo na sa Mahal na Birhen at sa ating Mahal na Birhen ng Fatima. Ito nga pong aking suot na pin na narito ay Our Lady of Fatima po ito. Nandun po siya kasama yung tatlong bata. Tatlo pong batang Portuges. Ang pinagpakitaan niya noong 6 na buwan, magkakusunod na buwan, Mayo hanggang Oktubre, ika-13 ng buwan, minsan lang nahuli dahil hindi kasalanan ng Mahal na Birhen, noong Agosto ay kinidnap po yung mga bata. Kinidnap nung Uso na pala kidnap noon. Oo, kinuha dahil pinipilit na ibunyag. Pinipilit ng isang opisyal doon na ibunyag sa kanya kung ano yung mga sekreto na ibinahagi ng Mahal na Birhen noong Hulyo. No? So, kinuha sila noong Agosto hanggang pinakawalan din na nag-alsa yung taong bayan, nagpakita ang Mahal na Birhen 19. Pero doon sa mga iba, 13 hanggang October 13. Yan po ang pagpapakita niya doon sa tatlong bata. So, Brother Rick, yun bang 9 apparitions na yon, doon ba nakapaloob ni-reveal isa-isa yung secrets o sabay-sabay yan ni-reveal? Ang mga tinatawag na secrets of Fatima, lumabas po yan July 13, 1917. No? Noong ding July 13 na yon, ay sinabi niya na sa darating na Oktubre, sa huli niyang apparition, ay magpapamala siya ng isang malaking milagro. No? Ngayon lang yung nangyari sa mundo na sinabi may magkakaroon ng milagro para talagang masubukan ng tao magkakaroon nga ng milagro at isasalay natin yan maya-maya. Pero ito ang mahalaga ring ibigyan pansin. Yung 6 na pagpapakita ng Mahal na Birhen, may naunang 3 pagpapakita. Ang Anghel ng Kapayapaan, the Angel of Peace, na sinasabi ng mga pantas, yun daw si San Miguel, Saint Michael, no? Nagpakita siya noong 1916 pa. Nagpakita noong spring, summer, and fall. Yun daw sa panahon noon. Nagpakita yung Anghel. Bakit nagpakita yung Anghel? Kasi kailangang turuan yung mga bata ng mga pangunahing paniniwala ng simbahan. So may preparation, hindi lang basta biglang bumulaga, may naging paghahanda para ma-dispose pa rin yung mga batang ito. At dito, mahalaga talaga, dito pinapakita na tayong mga magulang o mga abuelo, importante na ituruan natin yung mga bata kasi talagang yung mga bata nangangailangan ng pagtuturo para lumago sa pananampalataya at malapit sa Diyos. Mapalapit sa Diyos. At mukhang kasali dyan yung mga grannies natin, no? Hindi lang mga parientes, kundi pati na rin ang lolos and lolas natin. At kung mga guardians nga, kasi ngayon yung mga bata, hindi lang talaga parents po ang nagpapalaki. Lalo na panahon ng OFW. Oo. So yun po, ay yung mga bata, binigyan po sila ng katisismo kumbaga. No? Pero matimbang na katisismo po yan. Yung unang pagpapakita, tinuro sa kanila ng Anghel yung isa sa mga
pangunahing dalangin mula sa Fatima, pero hindi po ito nanggaling sa mahal na bihira, galing po ito sa anghel. Ito yung dalangin na, My God, I believe, I adore, I hope, and I love Thee. I beg pardon for those who do not believe, do not hope, do not love Thee. Yan po ang dalangin na nagpapahayag ng pananampalataya sa Diyos, pagmamahal sa Diyos, which of course is the foundation of our faith. Tinuro po yan ng anghel nung spring, tag-Sibol ng 1916. At kita natin dyan, ang unang tinuro sa mga bata, may Diyos. May Diyos na dapat nating mahalin. I believe. Oo. At humihingi tayo ng patawad doon sa mga hindi naniniwala sa Diyos. Sunod na pagpapakita, tinuro sa mga bata, sinabi sa mga bata, kailangan kayong magsakripisyo para sa mga pagkakasala ng mundo. So the second truth na ipinamalas ng anghel sa mga bata, ang tao at ang mundong ito ay makasalanan. At yun, huwag natin kakaligtaan yun. Sa panahon natin yan, nakakaligtaan na yan eh. Hindi na masyadong pinag-uusapan ng kasalanan. Lahat na lang okay. No, ganun. Para bang, bahala ko, anong gusto mo sa buhay. Hindi po yun sinasabi. Sinuro po sa mga bata, galing sa Diyos, sabi, kailangan tayong magpakabuti at dahil maraming kasalanan sa mundo, kailangan tayong magtika, magsisi, at magpakasakit, sakripisyo para dito sa mga pagkakasal. Yun po yung pangalawang katotohanan na turo sa mga bata. Sa unang prayer pa lang yan. Well, yung una, tapos ito yung pangalawa. Yung pangalawa pa na ito ay nangyari noong summer of 2016. No? So, spring, summer. Yung pangatlong pagpapakita ng anghel, fall naman ito sa autumn. At ang tinuro sa kanilang, ito nangyari noon. Yung anghel, bumaba, nagpakita, pero nagpakita siya, may hawak siyang kalis, may hawak na ostya, at mula doon sa ostya, may pumapatak na dugo doon sa kalis o sa kupita. At doon itinuro yung dasal, at medyo hindi ko masyadong kailangan basahin ko yung dasal eh. Okay. At ito yung dasal na itinuro ng anghel, ano? At ito dinadasal ko to in front of the Blessed Sacrament lagi. No? So alam niyo, lolos and lolas, nakakamanghalang kasi tinuro ang mga panalangin pero hindi para sa sarili ng mga bata, not for the benefit of the children. Kung hindi, laging ang kaakibat is mankind. Yung how to help save mankind, di ba? Ito ay mga katotohanan na oo nga, kailangan ituro sa bata, pero sa kasamaan palad, nakakaligtaan na ng buong mundo. So nung nagpakita ang anghel, dala yung ostya at yung kupita na tinutuluan ng dugo ng Panginoon, ito ang dasal. Most Holy Trinity, Father, Son, and Holy Spirit, I adore Thee profoundly. I offer Thee the most precious body, blood, soul, and divinity of Jesus Christ, present in all the tabernacles of the world, in reparation for the outrageous, sacrilegious, and indifference by which He is offended. And through the infinite merit of His most sacred heart and the Immaculate Heart of Mary, I beg Thee the conversion of poor sinners. Yun po yung tinurong dasal ng anghel noong siya ay nagpakita na may hawak nitong body, blood, soul, and divinity. Ang ating Panginoon doon sa ostya at sa dugo doon sa kupita. Ngayon, pagkatapos noon, nagkomunyon yung mga bata. Binigyan ng ostya yung si Lucia, kung hindi ako nagkakamali. Tapos yung mga bata, sila yung uminom dun sa kupita. No? Iyan po, yun yung pangatlong itinuro ng anghel. So yung una, may Diyos. Pangalawa, may makasalanan na tao. Ano yung pangatlo? Paano tayo matutubos? Ang Panginoong Hesus. So that's the third truth na itinuro sa mga bata. We seek salvation in Christ. Manampalataya sa Kanya, sa Trinidad, at makiisa sa Kanya sa pamamagitan ng Eucharistia
at sa pagsisisi rin sa ating mga kasalanan upang masagip tayo. That is what those are the three truths from the angel, no? Para pagharap sa mahal na Birhen, medyo yung mga bata meron ng matimbang na pananampalataya. So amazing kung paano yung naging paraan. Oo. So parang ito po rin yung first communion nitong tatlong Oo. bata. Well, certainly yung dalawang, kasi yung isa dyan, si Francisco. si Lucia is 8 going on 9. No? Older na siya. Matanda na, so baka nag-first communion na yon. Pero si Francesco, siya ay 6 going on 7 nun eh. Kasi sa 2017, 7 going on 8 na siya. No? So, 6 pa lang, baka hindi pa. And definitely, si Jacinta, hindi pa pwede, hindi pa nangungumunyon yan. No? Bunso, kasi nga, bunso. 5 going on 6 lang yan eh. No? Oo. So, pero, dahil nga, ang kailangan naman sa komunyon eh, buo ang pananampalataya mo. Eh siguro naman, buo na yung pananampalataya ng tatlong yun, kahit na bata yan, dahil tinuruan sila ng anghel mismo. No? So, yun po ang nangyari ron. And again, ulitin natin, yung mga itinuro sa kanila yon, yan ang mga pangunahing tuntunin, paniniwala ng ating pananampalataya. May Diyos. Kailangan natin magsisi sa ating magpagkakasala at para tayo'y matubos, kailangan lumapit sa ating Panginoon, makiisa sa Kanya sa Eucharistia. 3 basic tenets of our Christian faith. So, these are the basic tenets. So, tulad na napag-usapan natin last Monday, hindi dahil luma, obsolete na. Di ba? Ito, sinabi nyo, 1916 eh. Even prior to the apparition of the Blessed Mother eh. So, basic tenets of the Church yan. Pinananampalatayaan na natin. So, mukhang may responsibility tayo as lolos and lolas, titos and titas, at lalo na yung mga parientes, ang mga magulang, na ito man lang, no, basic truth, maituro natin sa ating mga anak bago pa sila pumasok sa school. At ito po kasi ang hamon sa atin itong problema, no? Ayon sa mga survey na ginawa sa buong mundo, no? Kalahati po ng sangkatauhan hindi naniniwala sa Diyos. Hindi naniniwala sa Diyos, no? Pero nag-iiba-iba yan sa mga bansa, no? Ang Pilipinas, awa ng Diyos, mga 99 to 100% niniwala sa Diyos. Galing, no? At kasama natin dyan, medyo malapit din sa atin, Indonesia, Turkey, no? So, yung mga Muslim na bansa, malakas ang paniniwala. Pero yun namang mga maunlad na bansa na tinatawag, yung mga may kaya, mayaman, halos bumaba na ang paniniwala sa Diyos. Yun po ang problema. Para bang pag yumayaman ang lipunan, nawawala ng pananampalataya, no? At masasabing nangyayari din yan sa ating mga pamayanan, sa ating mga pamilya. Pag may kaya na, marami ng distraction, marami ka nang pwedeng paglibangan, etc. Wala nang marami panahon. Na ring Diyos-Diyosan. Oo, ganyan. No? Nare-replace yung tunay na Diyos. Yan ang hamon sa atin. So yun talaga, tayong mga nasa mga magulang, mga lolo't lola, dapat natin pagpursigihan na mailapit ang ating mga anak at apo sa Panginoong Diyos. Kasi yung lipunan natin sa pag-unlad ay lalong nalalayo sa Diyos. So, Brother Rick, sinabi mo yung sense of sin. Yan din yung problema ngayon ng society. Yung kinalalagyan natin talaga kasalukuyan. Pero yan, noon pa, 1916, ni-remind na kailangan ma-acknowledge natin na nagkakasala tayo. At kahit magkasala ka, may kapatawaran, pero kailangan mo magbalik loob. Paano ho ngayon? Wala na rin tayong, sabi mo, bumababa na yung pagkilala sa Diyos. Di automatic, wala na ring sense of sin. Kasi kung wala kang acknowledgement na may Diyos, yung kasalanan, immaterial na sa'yo. Wala talaga. Kasi naman ang pagkakasala ay paglabag sa utos ng Diyos. Kung walang Diyos, wala kang nilalabag. Oo, correct. Malungkot dyan. Ngayon, at itong problemang ito, at nung panahong yon, nung mga unang bahagi ng ika-20 siglo, noon, mga 1900s, 1910s, ganon, pinaproblema na yan ng mga papa. Si San Pio X, no? St. Pius X, sinabi niya, inatake niya yung tinatawag na modernismo, na para bang
wala nang halaga yung mga dating pananampalataya. Importante yung makabagong mga siyensya at pananaw. Yung sinasabi ko na nga sa inyo, basta bago, yun ang pinagkakaguluhan, sinasamba kung minsan. Tapos, ito ang naging hamon, no? At yun na nga, nung dumating ang mahal na birhen, yan ang gusto niya ngayon, gisingin ang buong sangkatuhan para dahil nga nalilihis na tayo, wala ng Diyos, wala ng kasalanan. At yan makikita natin doon sa una sa tatlong sekreto o lihim, mga mensahe ng mahal na birhen. Natatawa ako, Brother Rick, kasi famous yan eh. Yung secrets na yan. At alam mo naman ang mga marites ng bayan, kung ano yung sekreto gustong malaman. Pero bakit ganon? Dito sa pangyayari sa Our Lady of Fatima, yung mga nireveal niya ng mga sekreto, bakit nanatiling sekreto? Kasi hindi alam ng tao, alam lang ng taong bayan, may mga sekreto. Alam din nilang tatlo yan. Pero ano ho ba talaga? Yan. Officially, di ba? Ano ba yung first, second, and third? Kasi makakadagdag sa kaalaman natin at mabubuksan yung aming kamalayan. Okay. Maraming mga salaysay nandiyan tungkol sa mga sekreto. Ito po galing, sasabihin ko sa inyo, galing po din sa librong ito. Ito yung librong ito. Nakita nyo yan, no? Revelations. Babasahin ko yung buong pamagat. Revelations, the hidden secret messages and prophecies of the Blessed Virgin Mary. Ang pantas pong sumulat nito, si Javier Reyes Ayral, Frances po siya, ay nakatulong po ng isa pang pare na yumauna na talagang scholar sa mga aparisyon ng mahal na birhen. So dito, tinipon niya ang mga mensahe ng iba't ibang aparisyon. Meron sa La Salette na sa Pransya yan, na nakaligtaan niya ng mahigit 100 taon hanggang natuklasan yung salaysay nito sa archives o sa taklatan ng Batikano at tinanggap ng simbahan. Nandyan din yung mga pagpapahayag kay Blessed Julie Maria Geheny. Ito ay isang Pranses na nandun sa Brittany, isang bahagi rin ng Pransya. Andito rin yung Fatima, nariyan din yung Our Lady of Knox sa Ireland, at meron din yung sa Garabandal, at saka na hindi pa aprobado ng simbahan pero pinag-aaralan pa. Tapos Akita, na aprobado po yan sa Japan. So iyan po ang ating source na palagay po natin ay talagang mahusay ang pagkakagawa. At ito po yung tatlong sikreto. No? Yung unang sikreto, dito makikita mo talaga ang malaking problema sa mundo. No? Yung unang sikreto, pinakita doon sa mga bata kung ano na isang vision o pangitain ng impyerno. Okay? So yung tatlong bata, ang pinakita sa kanya, at kung isipin mo, wow, bakit papakita? Kawawa naman yung mga bata. Pero pinakita ng mahal na birhen doon sa tatlong bata, ang malagim na itsura ng impyerno. Kung ano nangyayari sa impyerno. Siyempre, panay ang apoy, ang mga kaluluwa raw ay taas-baba doon sa apoy, nandun din yung mga demonyo, at para silang mga hayop na nagdurusa, at kitang-kita yung mga nagbabagang mga katawan kasi habang nagbabaga. Yun ang pinakita. Pinakita sa mga bata. Siyempre, takot na takot sila, pero yun pinakita. Ngayon, tatanong mo naman, bakit ipapakita ng mahal na birhen doon sa tatlong bata ang impyerno? Ang sagot po dyan ay malungkot. Kasi ang mundo, hindi naniniwala sa impyerno. Hindi na pinag-uusapan doon. Tanong ko sa inyo, kailan nyo, maski simbahan, sa kasamang pala, maski simbahan, kailan nyo huling narinig sa misa, pinag-usapan, ang impyerno? Ngayon, hindi ko sasabihin ng ating mga mahal na kaparian, no? Pero yan po ang panahon natin eh. Basta bagay na medyo nakakatakot, negative. Huwag na niyang pag-usapan kasi ang tao hindi na lang makikinig. Unfortunately, totoo rin yun. Nakalimutan na tuloy. Oo. So, ang nangyayari, hindi nga binabanggit kasi ayaw nilang ma-turn off, kumbaga sa English. Ayaw ma-turn off yung mga tao. Okay, naintindihan ko yun. Siyempre, you want them to keep listening to the church, etc. Pero ang nangyayari naman, nakaligtaan na. Yun na nga ang tinukoy. Yun mismo ang problemang tinumbok ng mahal na birhen. Ang una niyang ipinakita, kahit pa ito ay mga bata, ay ang impyerno. Kasi ang mundo, nakakalimutan na akala natin wala ng impyerno.
meron pong impyerno. Meron po. Nandun po yan sa katisismo ng simbahan. At nandun mismo sa ating Apostles' Creed. Ano yung sabi sa Apostles' Creed? On the third day, He rose again from the dead. He ascended into heaven. He rose again from the dead. He descended into hell. Hell, impyerno po. Sa Latin, descended at infernos. Sa impyerno po. Ayun. May impyerno po. Pero, sa panahon natin, mula pa noong 1917, so, Brother Rick, hindi na pinag-uusapan yung impyerno. Pero para sa mga nagdadasal ng Santo Rosario at yung karugtong, di ba, after the decade prayer, Oh my Jesus, forgive us our sins, save us from the fires of hell. So kung tayo ay deboto ng mahal na ina, nagro-rosaryo tayo, consistent yung fires of hell. Kaya nararamdaman natin yung nakita ng mga bata. Yung dasal na yon, tinuro ng mahal na Birhen doon sa 3 bata. Yung dasal, that's the Fatima prayer. At siya mismo, kita nyo, doon sa dasal na tinuro sa mga bata, sinigurado yun, nandoon ang impyerno. Kasi nga, nakakaligtaan na impyerno. Ngayon, napag-uusapan tayo mga senior, wag po natin kalilimutan yon. Kasi sa kasamaan palad, hindi ba kasamaan palad, sa kasanayan, sa ating panahong ito, medyo tayo, nalalapit na doon sa panahon na kumbaga, kailangan tayong magbigay tutungo kung saan, no? Na may nagbibiro. Saan ka pa pupunta? Sa H? Anong H? Dalawa yun. Dalawa yung H. Dalawang H yan. Baka magkamali ka, no? Doon tayo sa safe. Sa safe na H. So, ang mahal na Birhen, pinaunawa sa mundo, hoy, may impyerno. At sabi ko nga, tayong mga senior, lalong-lalo na, huwag natin kalilimutan yun. Kasi parang ano po, Brother Rick, ang nangyayari, ang tao, generally speaking, parang entitled. Parang ang dating, I'm entitled to heaven kasi anak ako ng Diyos. Na nakakalimutan yung indifference natin dun sa other age na sinasabi nga natin. Pero imagine yung mga inosenteng bata, hindi sila in-spare. Ang ganda po nung pagkasabi nyo, malagim. At kahit gaano kalagim, nagimbal ang mga bata. At naka-respond sila. Naka-respond sila. So yun ang maghalaga. Hindi lang yung situationer na may fires of hell, kundi merong pinagawa Dahil alam mo na ngayon na may mga tao na nahuhulog doon sa impyerno, ano ngayon ang gagawin? Well, dito maganda yung naging reaksyon at tugon ni Saint Jacinta. Santa na po na ito. Yung pinakabata, no? Alam niyo, matagal na po na yan, may movement para i-canonize yung 2 batang unang namatay. Namatay yan nung Spanish flu yung pandemya nung 1920s. Nangingimi yung simbahan kasi sabi, paano mo gagawin? Sabi, santo yan, masyadong bata. Hanggang nung mga 1970s, nagkaroon ng bagong pananaw na sabi, teka, may mga genius sa music na 3 years old, kukomposisyon na, nagpapiano na. Gifted. O kaya, nag-mathematical genius. Bakit hindi pwedeng yung bata maging holy? Magkaroon ng religious still. Ayun. Ginawang santo. So, sabay sila ni Francisco. Ngayon, ano ang reaksyon ni Jacinta nung makita yung impyerno? Abay, ang sabi po niya, nahabag siya dun sa mga kaluluwang maluloy sa impyerno at talagang inialay niya ang kanyang mga paghihirap, dalangin para sa pagsagip sa mga kaluluwa. That became the reaction of Jacinta. Sa katunayan, nung siya po may sakit na kailangan siyang operahin sa baga kasi merong mikrobyo, kailangan. Hindi po siya nagpatulog. So, gising na gising siya during the kasi operation. Kasi usually, patutulugin ka na lang, tapos kaka-operahin. Hindi. Ayaw niya tiniis niya. Kasi gusto niyang ialay yon para sa pagtubos at conversion ng mga makasalanan. Kaya naman naging santa. So, Brother Rick, unang punto doon, tayo ngayon ayaw pag-usapan yung impyerno kasi ayaw natin ma-turn off yung tao. Yun yung reality. Pero ito, ang nangyari, bakit ka matatakot ipakita yung totoo
hindi naman siya natakot. Okay, nagulat siya, pero tinulak siya to be a compassionate person. Yun yung hiwaga ng Diyos. And I'll tell you one other thing na sinabi po niya, no, ni Jacinta, and this can only have come from the Blessed Virgin. Hindi ito naisip ng bata. Ang sabi niya, ayon sa Mahal na Birhen, ang kasalanan na naghahatid ng maraming kaluluwa sa impyerno ay ang kasalanan, sins of the flesh, mga kasalanan ng may kinalaman sa kalaswaan. So, kinlarify yan, ha? In-specify talaga. Sinabi niya ng Mahal na Birhen. Ngayon, sigurado ka, hindi yan nanggaling sa isip ni Jacinta. Innocente pa siya. Hindi niya naintindihan kung ano yun eh. No? Hindi niya pa alam yun. Nung sinabi niya yun, isa lang ang pinanggalingan nun, ang Mahal na Birhen. Ito ba, yung sunod na secret, ayan, yung sunod secret, no? Yung sunod secret, alam mo kasi, bago yung Fatima, nung mga May 5 yata yun, May 5, nanalangin si Papa Benito 15, Benedict XV. Ba't siya nanalangin? Kasi po ang Europa, naku, grabe yung gera. First World War, unang digmaan pandaigdig. Talagang nalalagas ang mga tao. Noon ang dami nang namamatay doon sa gera, like 1,000 people a day. Yung ganun. Ganun kalagim. Kaya ang Papa noon, Santo Papa, sabi niya, Diyos ko, Mahal na Birhen, nananalangin ako kung paano wawakasan tong gera. Doon sa Fatima, pangalawang sikreto, sabi, itong digmaang ito magwawakas. Pero kung hindi magsisisi ang tao, mas magkakaroon pa ng isa pang mas grabe pang digmaan. Yun yung sinabi ng Mahal na Birhen. Iyan na yung pinatatakutan natin ngayon at our present times. Pero noon, nagkaroon nga ng malaking digmaan. Pero bago yon, sinabi niya, may paraan para maiwasan. At ang kailangan, sa dalawang bagay. Sinabi niya, at binabi niya to kay Lucia nung matapos na yung mga apparition, sabi niya, kailangan magsisi ang tao at meron siyang dalawang hiniling. Una, hiniling niya na ang Santo Papa ay i-consagrado, i-consecrate, i-alay ang Rusya, specifically binanggit ang Rusya sa kanyang kalinis-linisang puso, Immaculate Heart of Mary, at ipalaganap at utusan ang lahat ng mga obispo na sumunod sa kanya. Yun ang una. Pangalawa, sinabi rin na dapat ipalaganap yung tinatawag na 5 First Saturdays Devotion. Okay, papaliwanag natin niya kung ano yan. Yun ang paraan para magkaroon ng kapayapaan sa mundo. At kung isipin natin, napakasimpleng bagay yun. Kasi tayo rito, kung ano na ginagawa natin para magkaroon ng kapayapaan sa mundo, wala nangyayari. No? Pero ito, simpleng-simple. So, Brother Rick, nakadalawa na tayong secrets, no? Sa susunod po na Lunes, tatalakayin natin yung First Saturday Devotion, no, Brother Rick? Pero sabi nga natin, dito sa dalawa, parang hindi pa nga tayo faithful na sumusunod sa dalawa pa lang na secret. So, sasabihin na ba natin sa kanila yung pangatlo? Well, sasabihin ko, pero sasabihin ko rin na para bang may controversy dyan. No? Yung pangatlo, sinabi ng Mahal na Birhen, sinabi kay Lucia, dapat sa 1960, hindi pa kayo pinapanganak yung mga iba dyan, no? 1960, pero kami po mga senior, nandyan na kami, ay dapat ibunyag yung third secret. So, sabi, ito yung third secret, pagdating ng 1960, kailangan ilabas. Hindi po inilabas ng simbahan. So, nanatili secret. Hindi pinilabas, no? May mga sa taong naglabas ng mga sakat, palagay nila, yun ang third secret, pero officially, yung Vatican hindi po nilabas. Okay, kaya, tapos, noong 1980, 1981 pala, 81, si John Paul II, kung nagunita nyo, ay binarel. Hindi naman siya nabuhay naman siya, hindi namatay, pero doon sa yung kanyang pagkabaril sa kanya, palagay niya siya ay sinagip ng Mahal na Birhen. Mangyari po kasi, merong isang news photograph nung siya ay nabaril. Yung news photograph na yun, kamukha rin ng mga ibang news photograph. Parehong angulo, ganyan. Siya ay nakaganon dahil tinamaan. Pero yung isang news photograph po, niyayakap po siya ng Our Lady of Czestochowa.
yung Black Nazarene Black Madonna sa Poland. Hindi yung Photoshop po, hindi yung computer. Tsaka yung time na yun, hindi pa yung puso talaga. Pero nung yung isang kuha, nandun ang Mahal na Birhen. Kaya sinabi ni San Paul II, ako'y sinagip ng Mahal na Birhen. At noon niya inusisa yung third secret. Bakit? Kasi doon sa third secret, na inilabas naman ng Vatican noong taong 2000, ay merong vision na ang Papa, kasama iba pang mga kaparian, mga madre, mga iba pang nananampalataya, paakyat ng bundok, binabaril at pinapana hanggang nangamatay. No? At naisip niya ngayon, baka yun ang prophecy sa kanya. No? So, hindi natin masabi kung yun na nga, pero dahil doon, inilabas yung third secret. Ngayon, meron pa rin nagsasabing hindi yun yung buong third secret. Kaya hindi po natin pangungunahan sila, kung makuha nyo itong libro, talagang puno ho rin. Andito lahat, paniliwanag lahat ng mga version na wala ho tayong oras para usisain. Opo. Pero iyan po, naku, sabi ko sa'yo. Napakaganda na ating discussion, Brother Rick, pero ang ating mga lolos and lolas, titos and titas, sinabi natin, Mondays with Mary. So nakakadalawa pa lang tayo ngayon mismo sa araw ng kapistahan ng Our Lady of Fatima. Pero may isang Monday pa tayo, so may chance pa tayong tanungin si Brother Rick. Pero Brother Rick, itong tungkol kay Pope John Paul II, yung pagkakabaril sa kanya, di ba ilang milimetro lang, no? Hindi centimeter. Kung hindi namatay siya, konti millimeter na lang. lang po. Mas maliit pa sa centimeter. So, na-save talaga siya. At ngayon po kasalukuyan, di ba yung bullet? Nasaan po ba yung bullet na yon? Ay, siguro, yung sa crown, sa Vatican, nasa crown ni Mama Mary, di ba? So, nakikita natin talaga lahat ito ay magkakarugtong at yung role po natin. So, yun po ang emphasize natin sa iyong huling mensahe sa ating lolos and lolas sa araw na ito ng kapistahan ng Our Lady of Fatima. At yan po ay unang-una, no? Ito po, sa isip po natin, ang ating Panginoon Diyos, ang ating Our Lady of Fatima, isa lang po ang gusto lang ipinaabot sa atin. Mahal tayo ng Diyos at kailangan tayong magbagong loob at lumapit sa Kanya. No? At yung mga secret, lahat ng yan, pati yung mga dalangin na itinuro sa atin, 5 for Saturdays, isa lang ang papakay niyan para tayo ay manumbalik sa Diyos. No? At lupa tayong mga senior, dapat talaga natin seryosohin yan. Pero hindi lang yon, ito po ay mainam ibahagi natin sa mga kabataan, sa mga pamilya natin. Kasi kung aasa tayo sa mundo, hindi po yan ituturo sa kanila ng mundo. Kaya nga puro po, TikTok ang ituturo. Nakaligtaan na nga ang kasalanan, nakalimutan na ang impyerno. Ito po ay turo natin sa kanila. So yan po, alamin po natin, nasa internet po yan lahat. At syempre next week, tutukuyin pa uli natin ang iba pang mga mensahe ng ating mahal na Birhen sa Our Lady of Fatima. Salamat. At syempre, hindi natin palalagpasin yung pagkakataon na magkasama-sama sa panalangin ngayong araw ng Our Lady of Fatima at hihiramin natin ang panalangin ni Saint John Paul II. So ito tamang-tama at siya ay nanalangin. Palagay ko ito ay dalangin niya nung matapos siyang gumaling sa pagkabaril. No? A prayer of John Paul II to Our Lady of Fatima. Mother of all individuals and peoples, you know all their sufferings and hopes. In your motherly heart, you feel all the struggles between good and evil, between light and darkness that convulse the world. Accept the plea which we make in the Holy Spirit directly to your heart, and embrace with the love of the Mother and handmaid of the Lord those who most await this embrace, and also those whose act of entrustment you too await in a particular way. Take under your motherly protection the whole human family, which with affectionate love we entrust to you, O Mother. May there dawn for everyone the time of peace and freedom, the time of truth, of justice and hope. Amen. Let us praise the Lord and give Him thanks. So
maraming salamat, Brother Rick Saludo. At sa muling pagbabalik, ating pag-uusapan pa ang mga karugtong, no, ng mga lihim na ito. At sana talagang tayo rin naman hingin natin ng intercession ni Blessed Mother para maturuan natin yung ating next generation para hindi tayo pumunta dun sa pangit na age. Maraming salamat. We'll see you again on Monday. Bye!